Hello! Magandang umaga! So, ito na yung continuation ng istorya ko kagabi. So, di ba nga, hindi ako nag-market para magluto ng pagkain na hapunan para sa mga amo ko. Naghanda lang ako ng onte para madagdagan yung binili ng amo ko. So, ayun nga, dahil sa chismosa nga ako at mahilig ako mag-share ng story ko sa trabaho sa inyo, natapos nang kumain yung mga amo ko. At pagkatapos ng kumain ng mga amo ko, ay inalok ko sila kung gusto nila ng watermelon. Ilang araw na kasi sa ref namin yung watermelon, kaya gusto ko sana ay ipaubos na sa mga amo ko. Nag-agree naman sa akin ang amo kong babae at sinabihan din ako na kumuha ng parte ko. Kaya iyan, kumakain din ako ng para sa akin. At pagkatapos nga ng lahat, eto naman at magliligpit ako ng mga pinagkainan ng mga amo ko. By the way, wala dito ang amo kong lalaki. Padating pa lang siya bukas ng gabi. Binibilisan kong kumain ng watermelon kasi baka i-check ng amo ko kung gaano kalaki yung kinuha ko. Hindi kasi talaga ako mahilig sa watermelon. Kaya kapag nakita ng amo ko na kaperanggot lang ang kinuha ko, ay magagalit ang amo kong babae. Ayaw kasi ng amo kong babae na konti lang portion yung kukunin ko para sa sarili ko. Gusto niya kung gaano kalaki yung kanila ay ganun din halos kalaki yung kukunin ko para sa sarili ko. Mahilig din mag-check ang amo kong babae ng pasikreto kaya sinulpak ko na lahat yung pagkain sa bunganga ko. Dahilan para makita din ako ng amo ko na kinakain ko talaga yung portion na kinuha ko para sa sarili ko. Dito kasi ay hindi talaga ako kumakain ng dinner. Pera na lang kung mag-hiking ako kasama yung mga kasama ko. So eto nga, nakita nyo naman kung gaano kadami lang yung binili ng amo ko kanina, 'di ba? Hindi pa nila naubos. Ganyan sila katipid sa pagkain kung kumain. Pero in fairness, inuna nilang maubos yung niluto kong spring roll at saka yung pepper na nilagyan ko ng meat sa loob. Iyon talaga yung naubos nila kasi paborito ng alaga ko.